Ito mga paps, pinakamabigat, mas malakas at mas matibay, Megaforce. Alamin natin mga paps yung spec nito. DIN 80 ang size niya, special type battery. Tara, umpisahan na natin mga paps. Ito yung taglines niya mga paps, oh. Mas mabigat, mas malakas, mas matibay. Para sa akin mga paps, totoo naman na mabigat talaga yung battery na to. Ang size nga pala nito mga paps, DIN 80, special type battery siya. Usually nakakabit din to sa mga Ford Ranger Raptor, pwede din sa mga Wildtrak, sa mga Everest. Karamihan kasi sa mga Ford, mga special type battery, yung kanilang mga pickup tsaka mga SUV. Kahit yung mga kotse nila mga paps, special type battery. Alam nyo kasi mas malakas yung load capacity na itong mga special type battery compare sa mga 2SM tsaka 3SM. Diba yung mga Ford nga po kasi more on electronics siya, kaya hinahanapan nila o nilalagyan nila ng battery na mas malakas yung load capacity o mas mataas kasi yung ampere na itong mga special type battery. So disclaimer lang po ulit mga paps, base lang po yan sa aking sariling opinion. Yung po kasing mga special type battery, mas mahal siya sa mga ordinary size na 2SM, 3SM. Kaya nga po yung ibang mga naka Hilux, kung minsan pinapalitan nila ng 3SM battery, kino-convert nila. O pinagkakasya nila yung 3SM, medyo mahahatak po kasi yung positive nung wire nun kapag 3SM, mas matangkad po kasi yan. Ito kasi mababa lang. Sinasabi nila ganun din yun kasi parehas naman 12 volts. So sa iba kasi okay na yun na maka-start na lang yung sasakyan, good na yun. Pero kung gusto nyo naman po na maintain lang yung sukat o yung stock battery size nya, piliin nyo po yung Megaforce na to kasi hindi naman siya gaanong kamahalang katulad ng mga ibang brand na special type battery. Actually mga paps, ito yung number 1 na pipiliin ko sa lahat ng tinda kong battery dito. Based sa aking observation kasi mga paps, matibay talaga siya. Simula nung nagtinda ako nito, mga 3 years na rin yata nakakalipas, wala pa akong back job na bumalik dito sa Megaforce battery. Ito pong Megaforce battery, mataas din yung RC o yung tinatawag na reserve capacity niya. Kapag halimbawa nagka-problema po yung alternator ng sasakyan nyo habang nabiyahe po tayo, hindi nagcha-charge, mas matagal po yung malobat kasi mataas nga po yung RC o yung reserve capacity ng battery. Okay itong gamitin mga paps kapag meron kayong sound setup sa sasakyan nyo. Meron akong kinabitan nito dito sa shop ko, nagpunta sa akin dito, followers din natin siya, shoutout kay sir. So nung kinabitan ko siya ng battery, ito yung kinabit ko. Ang sasakyan nga pala niya, Ford Ranger FX4 na pickup. Ito mga paps, nakalagay dito sa sticker, more plates. Kaya siguro mabigat yung baterya na to kasi mas marami siyang plates sa loob. Tapos yung separator niya, ayan, meron siyang parang technology na ganyan. Ibig sabihin mas mataas yung lifespan. Nakalagay kasi extended life Hehe. Dati mga paps, nung wala pa akong tindang Megaforce battery, so nakikita ko lang siya sa mga pinagpalitan ng customer ko. Ngayon pagka tinry ko yung pinagpalitan ng customer ko na yon, ang bigat ng battery, nagulat ako, tsaka ang lakas pa niya. Nagtataka nga ako bakit bumili na ng bagong battery yung si sir, malakas pa naman pala ako yung battery. So ayun, nagagamit ko pang ilaw ganun. So depende, siguro baka hindi na talaga maka-start sa sasakyan, pero yung battery na pinagpalitan nasa 12 volts pa naman, kaya napabilib din ako sa Megaforce battery na to. So eto mga paps, tatry nating tingnan yung CCA ng battery gamit itong battery analyzer. Ito yung ginagamit kong battery analyzer, Lancol ang brand. Ilalagay ko na lang din yung link sa description box para kung gusto mong bumili, click mo lang yun paps. So ito mga paps, set natin sa may CCA muna, back natin, ayan. Gamitin natin dito yung CCA, ayan. Tapos iset lang natin sa CCA na nakalagay na spec dito sa battery. 794 yung nakalagay.
So kanina tiningnan ko, walang nakalagay dito na 795 ay 794. Ang nakalagay sa kanya 795 lang. So doon na lang tayo kumuha. Ayan. Ayan, set natin sa 795. Lalabas pa rin naman dyan yung actual CCA kapag ka po tinesting natin. Ayan mga paps. Mataas ang CCA nito mga paps compare sa mga 3SM. Ayan 1040. Usually kasi mga paps yung mga 3SM battery nasa around 700 to 800 CCA lang sila. Ngayon naman mga paps, meron pang isang paraan para ma-testing natin yung battery na to. Punta tayo sa GB. Ang ibig sabihin niyan, good battery. Ayan, set natin sa kung ilang ampere itong battery AH. Ayan. Pero kasi nakalagay dito sa battery 81 ampere lang. Ngayon set natin sa mas mataas para mas maganda ba. Lalabas pa rin naman yung actual CCA niyan mga paps. Ayan. Ito 1095. Alam nyo mga paps, kapag sinet natin dito sa battery analyzer na mas mataas ang ampere o yung AH, minsan sasabihin niya for replace na yung battery. Pero itong Megaforce na DIN 80, kinakaya niya yung 220 ampere. Kakayanin niya yan mga paps, sasabihin niya good battery. Ayan mga paps, 1095 tapos good battery. Yung mga 2SM, 3SM kasi mga paps, kapag halimbawa sinetap mo dito sa battery analyzer natin ng 220 ampere, sasabihin niya for replace na yung battery. Ibig sabihin na kasira na, palitan na. Tip ko sa inyo mga paps, tingnan nyo parati yung actual CCA nya. Kapag nasa 500 pa naman po ang CCA, good battery pa po yun. Sabi ko nga kanina mga paps, kapag sinet mo yung tester sa 220 ampere tapos 500 na lang ang actual CCA nya, nakalagay po doon for replace. Pero para sa akin mga paps, good battery pa yon, nasa 500 pa kasi ang CCA nya. So yun lang mga paps, maraming salamat po, sana po ay nakatulong.